So, good evening class. Ngayon, paano mag-start sa Staadis? Kailangan nyo munang i-open yung Staad. Okay? And then, pag-click nyo dyan, ayan. Kung may magpapakita man ganito, piliin nyo na lang yung Staad Pro Advance. Okay? Then, i-accept nyo lang. Okay. Medyo matagal. Okay. Kung makikita nyo, ayan yung nagpakita sa laptop ko, okay? Ngayon, dito kayo mag-focus sa may side dito. Okay, kung mayroong makikita nyan, may open, may new, may archive, may config, may license, at saka configure. Ngayon, ang gagawin natin is, gagawa tayo ng panibago, okay? New. Ayan, i-click nyo yan. Ayan yung magpapakita. Dapat naka-highlight yung model info, tapos analytical, at saka dapat naka-metric. Okay? Ngayon kasi, kung makikita nyo yung file name at saka location, dapat yung location, meron tayo munang mapaglalagyan para dun lang natin makikita agad yung file na. So sa ngayon, dito kasi dapat folder ang pinag-savean. Okay? So dito natin hahanapin mamaya kung saan natin i-save tong file. Sa ngayon, gawa muna tayo ng folder sa may desktop. Paano ba yon? New, tapos folder. Okay? Tapos lagyan nyo na lang ng computer software. Okay? Ayan. So, iyan yung magiging folder natin na pagsisavean. Ngayon, balik tayo dun sa may sa may Staad. Yung file name, ilagay nyo na lang din ng computer software analysis. Okay. So, iyan yung magiging file name natin, ha. Tingnan nyo. Tapos, computer software analysis. Ngayon, dun sa location, kung makikita nyo yung ginawa natin kanina na folder, dun natin hahanapin. Okay, yan. Browse. Ayan yung magpapakita. Siyempre, pupunta tayo dun sa desktop. Ayan. Hanapin natin yung ginawa natin kanina na folder, which is yung computer software. Okay. Then, select folder. Okay. So, ayan na. Okay. And then, punta lang tayo sa create. Ayan. Pag okay na lahat, punta kayo sa create. Pindutin nyo yan. And then, yan agad yung magpapakita. Dito, wala kayong ibang kukulitin kasi sa pag-select natin, sa paggawa natin ng model natin, ang kailangan natin gawin is tutukan nyo yung nandito sa dulo. Kung makikita nyo may node, may beam, ang ibig sabihin yan, itong beam napapaloob dyan yung column at saka yung beam mismo. Okay? Madumi lang yung laptop ko pero walang ka-node pa yan, no? So, una ang gagawin natin yung node muna. So, mag-select kayo dito,
pindutin nyo yung 00. Ayun. Okay? So, kung makikita nyo, nag-select ako ng 0. Ayan. So, meron na tayong nagpapakitang node 1. Mukhang dumi siya, pero node yan. Ayan. Okay? So, meron na tayong isang node. Okay? So, ngayon, kung mapapansin nyo, ikiniklik ko siya, pero hindi siya na-highlight. Anong gagawin natin para ma-highlight yan? Left click sa mouse. Right click pala. Mali. Ngayon, punta kayo sa may select cursor. Ayun. Node cursor. Okay? Right click. Then, i-click nyo yan. Ngayon, po pwede na nating i-select yung node. Okay? Mukha siyang hindi nakaselect, pero nakaselect yan. Ayan. Mamumula din naman siya ang magre-red. Okay? Ngayon, pagka-highlight nyo dyan, punta kayo dito sa may taas. Kung makikita nyo yung geometry, ayan yung translational repeat. Okay? Pagkatapos, kasi ang una natin gagawin is yung poste ng footing hanggang dun sa may tie beam natin, kung tawagin. Makikita nyo yun sa mga plano nyo, no? Dun sa ilalim ng footing hanggang dun sa may tie beam. Yan yung una natin gagawin ang poste nya. Okay? Ngayon, puntahan nyo yung translational repeat. Ayan. And then, i-click nyo. Ayan yung magpapakita. Okay? Tapos, pagkatapos nyan, kung alam naman natin kanina na pataas, ito nakikita nyo to, itong sign na to. Pag Y is pataas, X is papunta doon sa malayo, ang Z is papalapit sa inyo. Okay? So, pupunta kayo dito kasi uunahin natin gawin yung poste. Pindutin nyo yung sa may Y direction natin. Okay? Dito sa spacing niya, alamin nyo kung ano yung height ng footing to tie beam. Meron sa mga plano nyo yan. So, madalas kung minsan yung mga height ng ganon is 1.5 sa mga 3 stories, sa mga 2 story, mga patak ng more than 1 meter. Pero, dito, tignan nyo yung mga plano nyo. Ang ilagay na mo, for example lang is 1.5. Okay? In meter yan. Kasi iyan yung pinindot natin kaninang metric. Okay. So, para magkaroon siya agad ng beam at hindi lang yung node ang kokopyahin niya, pindutin nyo tong link step. So, ang ibig sabihin niya, nihihilain niya yung pag nilipat niya yung node, meron siyang ibibigay agad na beam or yung column niya. And then, pindutin lang natin yung okay. Opo. Ayan na. Meron na. So, ayan na yung distance nung footing to tie beam. Okay? Ngayon, dito naman, para magkaroon tayo nung model ng papunta dun sa X, kung makikita nyo yung plano nyo naman, merong X at saka Y axis yan. Tapos yung height niya, yun yung nagsisilbing Y axis niya. Okay, ngayon, dito kasi kapag hina-highlight ko, node kasi yung na-highlight, which is dapat yung beam ang i-highlight natin. Okay, so ngayon, kailangan kong i-right click ulit, palitan ko yung select cursor into beams. Tapos pag i-highlight ko to, yung beam na ang na-highlight or yung column. Okay? Ngayon, pagka-click nyo dyan sa column, punta kayo ulit dun sa translational repeat. Pindutin nyo ulit yan. Ayan ulit yung magpapakita. Ngayon, ang uunahin natin is yung sa may X. Okay? Pagkatapos ng X, tignan nyo yung plano nyo kung ano yung, kung ilang span. Ang sabi ko kahit na 6 na poste,
Pero mas maganda, 3, 6, 9, isyam naman natin para kahit man lang magkaroon tayo ng span ng 3 at saka 2 at 2 by 2 na span. Okay? So, anong yung span na sinasabi? Itong number of step. Kapag dalawa, ayan, magkakaroon ng dalawang spacing. Ano yung madalas na mga spacing ng ng column to column? Tignan nyo yung plano nyo. For example, kung gagawa ako, 4 meters yung isa, tapos 5 meters yung isa. So, kung titingnan nyo to, pag ganyan yan, ha? So, ang una mong is yung 4, saka magkakaroon ng 5. Kayo ang bahala kung paano nyo ilagay itong spacing. Pwedeng mauna ang 5 or kung ano man yung distance ng unang step natin. Okay? And then, pindutin nyo yung link step, tapos i-open base nyo para walang makokopya dun sa baba. Walang beam na magkakaroon sa baba. Kasi footing natin yun, no? And then, pindutin nyo lang yung okay. Ayan na. Meron na siya. Okay? Ayan. Yan yung X direction na sinasabi ko. Ngayon, pagkatapos niyan, i-highlight natin ulit siya. Lahat. Papunta naman tayo sa Z-axis. Okay? Pindutin ulit yung translational repeat. Tapos, punta naman tayo sa Z. Ayan, pinipindot ko yung Z, ha. Tapos, 2 step. And then, for example, parehas na 4 meters yung yung spacing niya. Okay, 4. Or, pag tinatamad kayo mag-edit dito, pwede nyong agad dito baguhin yan. Pag 5 ko, magiging 5 yung dalawa. Ngayon, para mas mabilis, ito yung baguhin nyo, lalo na kapag parehas lang siya. Magbabago agad yun. Yun yung gamit nitong default step spacing. Okay, tapos pindutin natin yung link step ulit, saka yung open base, para hindi makopy yung baba. And then, okay. Ayan na. So, nagkaroon na tayo ng member sa may footing to tie beam. Okay. So, ngayon, pupunta ka sa unang palapag, sa first floor, ano yung madalas na height ng tie beam to the beam sa taas, sa second floor. Ano yung madalas na height? Minsan, sa akin, na-experience ko is 3 meters. Ngayon, ganun na naman. Ang kaso, dapat ito lang yung mga malilink step natin tong mga to. Okay? Etong mga to. Ngayon, ang gagawin natin dyan, para hindi tayo mahirapan na mag-highlight, pupunta tayo dito sa may view. Ayan. Katabi siya ng geometry, view. Meron dito yung mga iba-ibang uri ng view. Okay? So, pindutin mo, basta one-sided, yan yung magpapakita. Kahit front, back, or kahit saan. Basta ang kailangan natin, ma-click yung itaas natin. Okay? So, ito yung i-highlight lang natin, yung taas. Kung titignan natin siya sa 3D, ay sa niya, ito, yung isometric yan niya. Tignan niya. Yan lang yung na-highlight yung taas. For double checking lang yan, ha. Ngayon, punta ulit tayo sa geometry. Tapos, punta din tayo sa translational repeat ulit. Okay? I-click nyo yan. Magpapakita ulit yan. So, nang dahil sa yung poste pa itaas yung iniisip natin ngayon, ang pipindutin natin is yung Y. Siyempre, malamang sa malamang, kung pare-parehas yan hanggang taas, yung 3 meters din yung third floor at saka second floor, pwede nating i-2 step na siya. Okay? Para mas mabilis. Ngayon, ang pipindutin lang natin dito is yung link step. Yung open base, madalas ginagamit lang to sa baba. Okay? And then, punta tayo sa okay na. Okay. So, ayan na yung
member natin. Okay? Meron tayong ground floor, second floor, may third floor pa pala. So, kulang yung link step natin. Okay? So, as of now, yun muna yung pwede nyong gawin. Okay? So, iyan na yung magiging model natin. Okay, class? So, iyan na lang yung sundan nyo para kahit paano may magawa mo na kaya. Okay, thank you and good night.